Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayong gabi sa ato ang tanan. Mayong gabi! Ako si Attorney Israelito Bobe Torion, anak sa Davao. Ako representante ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ang ako mensahe kaninyo, gikan sa kasing-kasing. Ngano man, lisod kaayo ang akong trabaho. Ngano, tungod kay ang atong pinalangga si Pastor Apollo Sikibuloy, gi-character assassinate na 2 years nang milabay hangtod karon. And my job is to convince you to vote for him. Now, ako anang himuon. Ngano man, kinsa man si Pastor Apollo Sikibuloy. Si Pastor Apollo Sikibuloy susama kanato. Anak sa Davao City. Gikan siya sa kalisod na tao asa dinha sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Gikan siya sa kalisod na ninguha, nag-eskwela, nahimong eskolar, nahimong ministro, natukod niya ang Kingdom of Jesus Christ in 1985. Pila lang kamiyembro, 15 lamang kamiyembro. Karon unsa na ang Kingdom of Jesus Christ. It is one of the leading religious organizations present in 200 countries and in 2,000 cities worldwide. Now tell me, kung kani siya nga tao ordinaryo lamang, makaya ba niya kini? Duna siya'y Exhibit A, tungod sa iyahang pagpaninguha, pagampo kay Allah subhanahu wa ta'ala, milambo ang KOJC, nahimo niyang amigo ang atong pinalanggang Presidente Rodrigo Duterte, loyal nga amigo, maunang gihimo siyang implo sa government repression ni Presidenteng Marcos. Giuna siya og tira. Kay ngano, ang SMNI lamang ang naghatag og higayon gani kay Presidente Marcos nganong na presidente siya. Siya lamang ang nagpresenta og nagtabang og loyal kaayo sa atong former President Rodrigo Duterte nga siya mo'y giuna og atake, gitawag nga rapist, gitawag ang iyang organization nga kulto. Akong isgutan na, kaya ako may iyang abogado, kung rapist ba siya. Tanawa ragod ninyo ang complainant. Kung madungog mo sa mga complainant, pirti na kuno niyang nakanang na-rape. Pero isa ragod din taon ang nag-file og complaint sa diha na nga naanay warrant for libel. Naabay ebidensya, bisag isa na lang kapante. Wa. Naay police blatter. Wa. Naay medical certificate. Wa. Nganong gipailan man siya og kaso, tungod lagi kay politika man. Ngano, akong i-klaro sa inyo ha. Naabay rape appeal si Radaan ng SMNI. Naabay rape nga appeal nimo, imuha karong i-freeze tanan nilang pundo. Wala. Maugani na sa tanan nga dili ganahan ni pastor. Please, give him the benefit of the doubt. Nganong i-character assassinate siya tungod kay ngano, grabe siya kaloyal sa atuang Presidente Rodrigo Duterte. Gikan pa pagkamayor, hangtod nahimo siyang presidente ug hangtod karon. Gani, ang sulti niya pagpa-impeach kay Inday. Attorney, murag mali man kay nang gihimo kang Inday. Wa gani kabasa ang mga congressman. Unsa may atong mahimo ana attorney? Ingkuduna, pastor. So himuaon sa imo. Kinsa may nag-file? Kay ibon ninyo ako lay mo file ato. Ang nagsugo na ko ato, si Pastor Apollo Sikibuloy para tabangan ato si BP Inday Sara. Niya pa, katong duna na'y hungihong, nga duna na'y warrant of arrest si Presidente Rodrigo Duterte. Dili na ko ilimod sa inyo nga Senator Bato, dugay na kaayuming kaila. Bata pa lang ko, kailan ako ni Senator Bato. Kay puro mi taga Davao del Sur. Ako ang iyang abogado ni anang sa ICC case kuno niya nga wa pa mi kakita. Gikuha na ko niyang abogado daan. Karon
sulti niya dito mi sa Hong Kong. Tuan ako sa Hong Kong. Tawag si Senator Bato Bet, March 9 gabi confirmed na nami warrant ni Presidente. Engko ba? Unyaon sa may mong gusto. Preparahin ako og certiorari o petition, mandamos o prohibition. O sige, bisag tuwa ako sa atoang Hong Kong na ako'y mga kauban din ha sa akong gamay nga opisina. Puro mampud na agad magtutudlo og balaod. Attorney Rizada Nolasco, si Attorney Reginald Santiago, ako ang mga kauban din ha. Puro na nagtudlo, dali lang sulti. Okay, you craft a petition for certiorari and prohibition with prayer for injunctive reliefs. Pagka Domingo, gisultian na ako si ES, confirmed yun, na daw warrant. Gisultian si former President Rodrigo Duterte. Nag-advise, dili lamang si ES, uban pang mga abogado. President, ayaw na lang uli. Bawa ka unsay desisyon sa atong pinalanggang presidente. Ano mo uli man ko? Sa akong kalawa man ko isa, muuli ko, palitik kong ticket alas 4 sa hapon. Oh. Imbes nga alas 4 sa hapon, gimove pa sa buntag. Unsay sulti ni Pastor. Attorney, bisag na atay matabang ni Presidente, himuaon sa imong mahimo. So gi-appeal nato sumala sa instructions ni ES si Presidente Rodrigo Duterte. And nahibal-an na ninyo kung unsay nahitabo, pati pagpapirma na lang sa verification, galisod pagyud mi. Kay ngano ang notaryo publiko dili pasudlon didto sa Villamor Air Base. Pero kinsa ang nag-request sa ako para himuon tong tanan? Si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ing-ana siya nga amigo. Loyal kaayo. Dili mo talikod bisan pag-iingnan. Talikdi si Digong. Kay, suportaan ka na mo. Tanggalon na mo ang suspension sa SMNI. Tanggalon na mo ng imuhang kaso. Gidawat ba na ni Pastor? Wala. Tungod kay si Pastor, tinuod nga amigo. Karong panahon na akong mga kaigsunan, pareho manggitang taga Davao. Gikinahanglan nato ang mga senador nga dili mapalit, dili madala sa intriga, dili gyud mo baliktad. Kay pangtanawa tong mga gipangtabangan sa atong pinalanggang Tatay Digong, tuan as pikas. Kung atuang ibutang si Pastor Apollo C. Kibuloy, di na madala og kwarta. Kaysa tinuod lang, naa naman siya, ana. Gifreeze ka ni, para dili magasto karong eleksyon na. Dili po siya madalaan ang pasikato na siya, kay dili na niya na kinahanglan. So, hangyoon ta kamo, mga taga Davao, pwede ba nato padaugon ang anak sa Davao nga si Pastor Apollo C. Kibuloy? Pwede! Pilipinas, pwede ba nato padaugon si Pastor Apollo C. Kibuloy? Pwede! Naay nangutana, attorney, unsa man po'y himuon ni Pastor Apollo C. Kibuloy nga di man na siya abogado? Ako apong tubag sa ila, sir, hinay-hinay lang bug kaayo. Ayaw kaayo pag hinambog, sir. Kay wa ka kabalo, mas bright pa sa imos, Pastor Apollo C. Kibuloy. Tanaw na to, pilay sulod sa imong bangko. Wa gani siguro nakabot gani isa ka milyon. So ayaw kayo pag-judge, sir. Kay si Pastor Apollo C. Kibuloy, nakatukod ng eskwelahan, haskang sikata na. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, na ay mga tourist spot attractions, doon na siya mga affiliated companies, nga naa sa iyahang mga gani pangalan nga isa lang sa iyaha. Kung naong og kwarta si Pastor Apollo C. Kibuloy, nagkaso siya dito sa Hawaii, nasyako kay napadismiss nato ang kaso. Gipasuroy ko niya kada estado dito, naa sa mga balay, pero maski isa ka balay, wala sa iyahang pangalan. So kung musulti ko ninyo, tuhui, butuhi si Pastor Apollo C. Kibuloy, kay naa sa Exhibit A, wala siya'y bahid
sa korupsyon. Kung gusto niya, tanan untang propriedad sa iyahang pangalan, kanang dako nga propriedad na sa kilid sa airport, ipacheck ninyo sa Securities and Exchange Commission, inyuhan na kung naanay pangalan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ingana si Pastor Apollo C. Quiboloy. He will be your main warrior against corruption. Dili niya gusto ang korupsyon. Mao gani ang first proposal niya. Kung mahimo siyang senador, himuon niya death penalty sa tanang kurakot sa gobyerno. Ingon nila nga ang plunder 50 million daw. Ingon ni Pastor, mubuan nato na bisan ganig 1,100,000. Himuon nato death penalty to the graft and corruptors of this government. Ngano? Kanser na ang atong korupsyon. Ingon ni Pastor Apollo C. Quiboloy, we should do something to eradicate corruption from the face of the earth. And then, we will jail all those corruptors by lowering the threats of plunder. Di ba maayo na siya, mga kaigsuunan ko diri sa Davao? Ingon po niya, napansin na ako, attorney, ang Office of the Ombudsman, which is tasked by the 1987 Constitution to investigate any act or omission constituting corruption, wala kayo'y mga investigators. So ipa-amend siguro nato ning power siguro himo tagbalaod nga dunay truth commission. Naanay mga klaro daghan nga investigators ang ombudsman para atong klarohon og imbestiga ang mga kurakot nga mga opisyales ni ining administrasyon. Di ba nindot na siya, taga Davao? Ingon po ni Pastor, let us also make a law protecting whistleblowers. Kay kada kurakot, naagi na'y makakita. Kung doon na tayo balaod karon nga mo protekta aning mga whistleblowers, ingon ni Pastor, then nahaan na sila'y confidence mo istorya, protektahan na sila sa ombudsman, protektahan na sila sa gobyerno, kay naan na may balaod nga mo protekta sa ilaha. So ang ato di ay atong tumong nga mapaggamay, mapaos-os ang kanser sa atong sosyudad. Kini karon mahulmahan, ma-stop kini or at least mahinay-hinayan ang grabe nga korupsyon sa atong nasod. Ingon po niya, dili lang ta mo concentrate niya anak. Kay ang tao karon tanawa ng ayuda. Luoy na kaayo ang atong mga kaigsuunan. So dapat ingon niya, let us concentrate also in creating jobs. Gusto niya na ay daghang trabaho nga ma-offer para sa atong mga kaigsuunan. Unsaon na niya be? Naasay konkretong proposal ha? He will amend Republic Act 10869, Job Start Philippines Act. Iyahang i-propose dito sa Senado pohon kung inyo siyang butuhan nga tanang korporasyon nga muhatag og dugang trabaho sa mga walay trabaho, labi na sa kabukiran og diri sa mga squatter areas, hatagan niyag tax breaks or tax incentives. Di ba maayo na siya para naanatay trabaho? Iyaha pong sulti, kaning gisaad ni Marcos nga 20 pesos nga bugas. Natuman ba, attorney? Tanawa daw dito kay naman ko sa prisuhan. Di ba wa? Naasay konkreto nga proposal. Iyahang gi-recognize nga agricultural country kita. Suon sa iyahang proposal, let us allocate a greater portion of the budget para tabangan ang agrikultura. Ang ingon niya, state-managed farms na ta pareho sa proposal ni Attorney J.V. Hinlo. Unsa man na, ang gobyerno na karon sa katong wala mga gigamit nga yuta, mangunay sa agrikultura, mukuha o mga walay trabaho mo trabaho ni ini. Ang gobyerno na karon maoy mangunay o katong mga
mga magsasaka, mga farmers nga walay fertilizer, hatagan og fertilizer, ug unsa man lang galing ang ilahang mga produce, ilahang makita, ang mupalit ni ini ang gobyerno na. So sa ato pa, ako mag-uuma man ako, taga Bansalan, Davao del Sur ko, kahibalo ko nga inig-harvest nimos palay, ang problema, haskang baratuhas palay. Pero kung himuon nimo nga ang gobyerno na ang mupalit sa palay at a fixed price above market price, ang gobyerno na ang mo-market niini sa Dubai, mo-market niini sa Hong Kong, mo-market niini sa Singapore, sa Canada, sa Amerika, doon na pa'y kita ang gobyerno, makatrabaho patang tanan, doon na pa'y posibilidad nga ang bugas dili siguro ma-20 apan muubos siya kay duna nakitay productivity. Di ba maayo ang proposal ni Pastor Apollo C. Kibuloy? Gani ang sulti niya, makadaog ka ako, attorney, nga grabe mangyod kaayo ang pagpangdaot sa ako. Daghan kaayong motanggal sa ako ang mga poster kay nanoo na sila sa mga sulti sa mainstream media. Pero siya gihapon nagatuo nga kung kita motuo kay Tatay Digong, mag-vote straight kita, posible nga mudaog si Pastor Apollo C. Kibuloy. Pwede ba na, taga Davao? Kung mupili ta og sakyanan, asa man mo, sa branyo o sa sekanhan? Maugani, napulo man ni ato ang kandidato. Maghimo lang ta og eksepsyon nga duha, si Bongo o si Senator Bato de la Rosa, kay nasulayan na. The rest, sa 8 ka buok, pili ta og brand new nga mga kandidato. Piliyo nato ang PDP laban tungod kay ngano, naay impeachment trial nga mahitabo. Kung dili ko mahatagan og TRO sa Supreme Court, nag-file na kog reiterative motion. Kay naghimo na sila karon didto og ilahang korte-korte sa Senado. Kung dili ta magrantan og TRO, naay impeachment trial kay VP Sara Duterte. Kinsa man day atong ibutang didto sa Senado kung dili ang mga tao nga sigurado kita dili mo talikod kay Inday Sara, dili ba? Ang sigurado ko nga dili mo talikod kay Inday Sara, ang PDP laban lang. So pwede ba nato suportahan? Vote straight, PDP laban ta. So hinaut unta, gikan sa among kasing-kasing, ayaw gyud din taon ninyo kalimte. Vote straight, PDP laban. Vote straight number 53, Senator Pastor Apollo C. Kibuloy.